Nagsisimula ng bumagsak ang Japan at maaaring madamay pati ang ekonomiya ng buong mundo. Sa halos kalahating siglo, ang Japan ang naging alkansya ng mundo. Namuhunan ito ng trilyon-trilyon sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng pagbili ng United States Treasury Bills, pagpopondo ng paliparan sa India, metro sa Australia, at marami pang iba. Lumaki ng husto ang mga pondo ng pensyon nito, kaya sila ang naging pinakamalaking dayuhang may-ari ng halos lahat, mula European bonds hanggang tech stocks sa Silicon Valley. Nang umabot sa rurok, umabot ng dolyar, 3 trilyon, ang netong dayuhang ari-arian ng Japan, pinakamataas sa mundo. Kapag nangangailangan ng pondo ang Wall Street o Frankfurt, handang tumulong ang Tokyo. Pero ngayon, nauubos na ang alkansya na iyon. Ang utang ng Hapon kumpara sa gross domestic product ay umabot na sa humigit kumulang 200 at 60% na ngayon. Nagbago na ang sitwasyon. Ibig sabihin, ang utang ng Hapon ay halos 2 at kalahating beses na mas malaki kaysa sa kabuuang laki ng buong ekonomiya nito. Ang debt to gross domestic product ratio ng Estados Unidos ay humigit kumulang 100 at 25% kahit madalas itong batikusin sa malaking utang nito. Inamin ng punong ministro ng Hapon na mas malala ang kanilang kalagayang pinansyal kumpara sa Gresya. Dekada ang nakalipas, humarap ang Gresya sa mga krisis sa utang na halos ikinalugmok ng ekonomiya ng buong Europa. Noong rurok ng krisis, umabot ang utang gross domestic product ratio ng Gresya sa halos 100 at 70%. Para sa anumang ekonomiya, kahit sa mga higante tulad ng US o China, may ilang pangunahing salik na magdidikta ng huli nitong kapalaran. Una, ito ay demografiya. Kung paano nagbago ang populasyon ng isang bansa sa nakaraang dekada at kung paano ito magbabago sa hinaharap. Tulad ng China, na naabot na ang rurok ng lakas paggawa noong 2011 kumpara sa United States na patuloy pa ring lumalago dahil sa imigrasyon. Bukod dito, may utang din ng bansa. Ngunit hindi lang ito nakabatay sa laki ng utang ng isang bansa. Mahalaga kung kaya ng pamahalaan ang utang dabang hindi naapektuhan ang paglago nito at kung may kakayahang bayaran ito. Sa huli, lahat ay nakasalalay sa produktibidad, inobasyon, at mga institusyon. Ito ang nagtatakda sa kakayahan ng ekonomiya na gawing tunay na paglago ang kayamanan nito at mapanatili ang matatag na akses sa pandaigdigang merkado. Sa wakas, lahat ng mga salik na ito ay magkakatulong para manatiling maayos ang takbo ng lahat. Kapag nagsimulang bumagal o pumalya ang isang sektor, unti-unti nitong hinahatak pababa ang iba pa, hanggang maghiwa-hiwalay ang buong ekonomiya. Ganito ang kasalukuyang nangyayari sa Hapon. Noong 2024, 729,888 na sanggol lang ang ipinanganak sa Hapon. Para mailagay sa perspektibo, mahigit 1,622,000 Hapones ang namatay noong parehong taon. Ibig sabihin, sa bawat sanggol na ipinanganak, mahigit 2 tao ang namamatay. Ito ang pinakamalaking hamon ng Hapon. Dahil ang populasyon ay patuloy na bumababa sa loob ng 9 sunod-sunod na taon. Literal na nauubusan ng tao ang Hapon, lalo na ng mga kabataan. Ang populasyon ng Hapon ay umabot sa rurok na humigit kumulang 100 at 28 milyon noong 2010 at mula noon ay patuloy na bumababa, na bumagsak sa tinatayang 100 at 23 milyon pagsapit ng 2025. Bukod dito, ang Hapon ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na inaasahang haba ng buhay sa mundo, na halos 85 taon ang average. Ang mas mahabang buhay ay maaaring magandang balita, ngunit mula sa pananaw ng ekonomiya, nagdudulot ito ng malalaking suliranin. Dahil sa pagkunti ng kabataan, bumababa ang lakas paggawa, humihina ang lokal na demand, at nababawasan ang kita mula sa buwis. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang gastos sa pensyon at pangkalusugan para sa mga matatanda. Nakikita mo na ang siklo, hindi ba? Ang gobyerno ay sinubukan ang iba't ibang hakbang, tulad ng insentibong pinansyal sa mga pamilyang magkakaanak, suporta sa pag-aalaga ng bata, at bahagyang pagluluwag sa mahigpit na patakaran sa imigrasyon.
upang payagan ang mga dayuhang manggagawa na punan ang kakulangan. Ngunit limitado lang ang magagawa ng mga hakbang na ito dahil sa mga kultural at estruktural na kadahilanan gaya ng mataas na gastusin sa pamumuhay, maliit na espasyo sa bahay, naantalang pag-aasawa at mas maraming babaeng nagtatrabaho ng full-time, mababa pa rin ang birth rate. Sa kasalukuyan, nasa 1.2 na lang ang bilang ng anak kada babae malayo sa tinatayang 2.1 na kailangan para mapanatiling matatag ang populasyon. Kung walang magbabago, pagsapit ng taong 2050, bababa ang populasyon ng Hapon sa wala pang 105 milyon at posibleng umabot pa sa 87 milyon pagsapit ng 2060. Sa madaling salita, kung walang matinding aksyon, taon-taon, lumiit ang basehan ng buwis, lumalaki ang gastusin ng gobyerno, at unti-unting nawawala ang kakayahan ng Hapon na pamahalaan ang kanilang mga utang. Ang Ministeryo ng Pananalapi ng Hapon ay matagal nang nagbabala na daranas ng matinding pagsubok ang pambansang pensyon at mga sistema ng pangkalusugan dahil sa patuloy na pagliit ng bilang ng mga manggagawa kumpara sa mga retirado. Sa kasalukuyan, ang rasyo ay 1.8 manggagawa bawat retirado. Noong dekada 90, ito ay 5.1 na manggagawa kada retirado. Ibig sabihin maraming tao ang nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis para masuportahan ng maayos ang mga matatanda. Ngunit ngayon, dahil mas kaunti na ang mga manggagawa, bawat isa ay may mas mabigat ng responsibilidad. Karamihan ng kanilang kita ay napupunta sa buwis, pensyon, at pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, kaya kaunti na lang ang natitira para sa personal na ipon, pamumuhunan, o sariling plano sa pagreretiro. Habang ang mga mas batang henerasyon ay lalong nahihirapan, bumabagal din ang ekonomiya dahil mas kaunti na lang ang pera na umiikot, na nagbabaon sa Japan sa paulit-ulit na kakulangan sa budget at lumalaking utang. Dito napapasok sa susunod na kabanata. Ang utang ng Japan ay halos 2.5 beses na mas malaki kaysa sa ekonomiya nito. Ang pinakamataas sa lahat ng pangunahing ekonomiya sa mundo. Kaya nga tinatawag natin itong Mount Fuji ng utang ng Japan. Paano nga ba hinayaan ng Tokyo na lumaki ng ganito ang mga numero? Balikan natin ang dekada 80 kung kailan nangingibabaw ang ekonomiya ng Japan. Tumaas ng husto ang presyo ng mga ari-arian, umabot sa pinakamataas na antas ang stock market, at inisip ng lahat na hindi na matatapos ang magagandang panahon. Ngunit noong unang bahagi ng dekada 90, pumutok ang economic bubble ng Japan. Malakas ang pag-asa ng ekonomiya nito sa pag-e-export, kung saan kalahati ay ibinibenta sa Amerika. Kapag tumigil ang mga Amerikano sa pagbili ng produktong Hapones, ramdam nila ang takot. May takot na kapag bumagsak ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kasabay nitong babagsak ang pangalawang pinakamalaki. Bago nagsimulang dumausdos ang Japan sa matinding resesyon, ang mga kabataang Hapones na mga bata pa lamang noong pumutok ang bubble, sila pa rin ang nagbabayad ng presyo hanggang ngayon. Bumagsak ang mga stock market at presyo ng ari-arian. Kahit ang lupa sa paligid ng Imperial Palace ng Tokyo, na dating sinasabing mas mahal pa sa lahat ng real estate sa California. Itinulak ng pagbagsak na ito ang Japan sa isang masakit at matagal na panahon ng pagkalugmok at deflation na ngayon ay kilala bilang lost decades. Para maiwasan ang tuluyang pagbagsak, gumastos ng pera ang Tokyo tulad ng nakagawian ng mga politiko, mga bagong highway, tulay, subsidya, at iba pang proyektong pampatrabaho. Umepekto naman ang estratehiya para lang manatiling bukas ang mga ilaw kahit halos hindi gumalaw ang kita mula sa buwis sa mabagal na ekonomiya. Kalaunan, naging ugali na ito. Sa pagbagal ng ekonomiya, tumutugon ang gobyerno ng mas maraming stimulus. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90 at sa buong 2000, naging normal na para sa Japan ang pagkakaroon ng budget deficit. Kahit sa magandang takbo ng ekonomiya, bihira nilang mapantayan ang kita at gastos. At tuwing may mga emergency tulad ng pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008, ang mapaminsalang lindol noong 2011 at sakuna sa Fukushima or ang coronavirus disease 2019 pandemic, gumastos ng malaki ang Japan para mapanatiling buhay ang ekonomiya. Nagpatong-patong sila ng utang, umaasang maayos din nila ang lahat balang araw. Parang pagbabayad ng credit card bill gamit ang isa pang credit card. Pwede kang magpatuloy, ngunit kung may magpapautang pa rin sa'yo ng mababang interes
At malaking bahagi ng ipon nila ay napunta sa pamumuhunan sa Japanese government bonds sa pamamagitan man ng mga bangko o postal savings system ng bansa. Dahil halos zero ang inflation, hindi iniinda ng mga tao ang mababang kita sa mga bond na ito. Dahil kahit saan mag-invest, mababa rin ang kita. Dahil hawak ng mga Hapons ang karamihan ng utang, hindi masyadong nag-alala ang Japan na biglang bawiin ng mga dayuhang mamumuhunan ang pera nila at pabagsakin ang ekonomiya na nangyari sa mga bansa tulad ng Greece. Dahil sa kakaibang setup na ito, nagawang dalhin ng Japan ang napakalaking utang na ito sa loob ng mga dekada nang hindi nagkakaroon ng malaking krisis. Ang mga interest rate ng government bond na ito ay dahan-dahang bumaba sa paglipas ng panahon. Halos zero na. Tatalakayin pa natin ito mamaya. Kahit tinanggap ng mga investor ang utang, hindi ito nangangahulugang hindi ito delikado. Ang gobyerno ng Hapon ngayon ay may utang na humigit kumulang 1.1 kwadrilyong yen, mga 8 hanggang 9 na trilyong dolyar ng US. Ang pagbabayad ng interes sa utang na ito, na tinatawag na debt servicing, ay isang malaking gastusin. Noong 2024, mga 24% ng taunang budget ng Hapon ang napunta sa pambansang pagbabayad ng utang. Iyan ay 27 trilyong yen. Nagbabala ang ministeryo ng pananalapi ng Hapon na maaaring sumabog ang bayad sa utang kung tumaas kahit kaunti ang mga interest rate na mas lalong napalala ang sitwasyon. Mapipilitang mangutang ang Hapon para tustusan ang lumalaking gastos sa interes, nakilala bilang debt spiral. Isang mapanganib na siklo kung saan ang pagtaas ng interest rates ay nagdudulot ng mas mataas na bayad sa utang na nagpapalawak ng kakulangan sa budget, kaya't mas marami pang inuutang ng gobyerno na nagtutulak ng interest rates na lalo pang tumaas at paulit-ulit lang tong nangyayari. Naiwasan ko ng Hapon ang spiral na ito dahil nanatiling sobrang baba ng interest rates at dahil rin sa isang mahalagang tagapamagitan, ang Bangko Sentral ng Hapon. Bangko Sentral ng Hapon. Nitong nakaraang mga dekada, nagpatupad ang Bangko Sentral ng Hapon ng estratehiyang pinansyal na tinatawag na quantitative easing. Quantitative easing. Sa madaling salita, ang quantitative easing ay nangangahulugan na ang Bangko Sentral ay gumagawa ng bagong pera sa pamamagitan ng elektronikong paraan at ginagamit ang bagong perang ito para bumili ng government bonds. Sa 2024, humigit kumulang 570 trilyon yen na Japanese government bonds, JGBs, ang hawak ng Bangko Sentral ng Hapon na kumakatawan sa mahigit 50% ng kabuuang natitirang utang ng gobyerno. Nangangahulugan ito na malaking bahagi ng utang ng gobyerno ay galing mismo sa sariling Bangko Sentral nito. Layunin nito na pababain ang interest rate sa pamamagitan ng pagpapataas ng demand para sa bonds para mapanatiling malapit sa zero o maging negatibo ang yields. Ito ang nagpahintulot sa gobyerno na mangutang ng mura kahit na ang kabuuang utang ay 200 at 60% ng gross domestic product. Kumpara sa quantitative easing ng United States Federal Reserve, simple lang ang walang tigil na pagpili ng bonds ng Bangko Sentral ng Hapon. Sa isang pagkakataon, lampas 130% ng gross domestic product ng Japan ang nakabuuang hawak ng Bangko Sentral ng Hapon. Nakamamangha na naging epektibo ang setup na ito sa loob ng matagal na panahon. Patuloy na nakakahiram at gumagastos ang gobyerno ng Hapon ng walang negatibong epekto sa mga pamilihang pinansyal dahil sa mga lokal na mamumuhunan at Bangko Sentral ng Hapon na tiniyak ang patuloy na pagbili ng kanilang mga bono na panantili ng Hapon ang mababang interest rate. Pero medyo marupok talaga ang balanse na ito. Nakasalalay ito ng buo sa sobrang baba ng inflation, napakababang interest rate, at tuloy-tuloy na kagustuhang bumili ng mga bono. Tulad ng pressure cooker, may maliit itong balbula na nagpapalabas ng dahan-dahan ng singaw para kontrolado ang presyon. Pero kung magsasara o masisira ang balbula, na yun, biglang sasabog ang presyon. Alam mo, bago ang mga nawalang dekada noong dekada 90, ang Hapon ay may interest rate na mga 6% noong 1,975. Binaba ito sa 0.5% ngunit nanatiling mahina ang ekonomiya. Bumaba ang presyo, nagbawas ng trabaho ang mga kumpanya, at maraming masasamang utang ang mga bangko mula sa panahon ng bubble. Tinamaan ng matindi ang Japan ng krisis, pinansyal sa Asya noong 1977, kaya nag-ingat ang mga tao sa paggastos at pag-utang ng pera. Bagal ng paglago, bumaba kumpiyansa ng mamimili. Stimulus package ng gobyerno, di gumana, utang tumaas, di nalutas ang problema. Noong 1999, pinatupad ng BOJ ang zero interest rate policy.
At sa loob ng 2 dekada, hindi lumayo ang Japan sa 0% na antas. Nakatulong ang pulisya na mapigilan ang paglala ng sitwasyon, ngunit hindi nito nalutas ang mga mas malalim na isyu. Kaya noong 2016 nagdagdag pa ng hakbang ang Japan. Nagpatupad ang BOJ ng negatibong interest rate policy, kung saan kailangan magbayad ng maliit na bayad ang mga bangko para maideposito ang sobrang pera sa central bank. Ang layunin ng Japan ay hikayatin ang mga bangko na magpautang ng mas maraming pera at mahikayat ang mga tao at negosyo na gumastos sa halip na mag-ipon. Kaugnay nito, sa quantitative easing, nagpatuloy sa pag-imprenta ng pera ang Bangko Sentral ng Japan at bumili ng maraming government bonds, stocks sa exchange-traded funds, at corporate debts para magpasok ng karagdagang pera sa merkado. Pero kahit ginawa na ang lahat ng iyon, nanatiling mababa ang inflation. Noong 2016 sinubukan ng Bangko Sentral ng Japan ang isang bagong paraan. Hindi lang nila binawasan ang short-term rates, kundi kontrolin din ang long-term rates. Tinawag itong yield curve control. Ibig sabihin, kahit ang 10 taong government bond rates ay mananatiling halos zero. Kapag nagsimulang tumaas ang mga ito, papasok ang BOJ at bibili ng bonds para pababain muli ang mga ito. Parang katuparan ito ng pangarap ng mga nangungutang. Ang mga tao, negosyo at gobyerno ay halos libre ng makapagpahiram ng pera, kahit pa sa loob ng 10 taon. Ito ang sandali na nagsimulang umikot ang yen sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang maliit na pagbabago sa Japan ay may epekto sa buong ekonomiya ng mundo. Tinatawag ito ng mga ekonomista na yen carry trade. Kapag mababa ang interest rate sa isang bansa, tulad ng Japan, nakaka-attract manghiram ng pera gamit ang currency nito at ilagay ito sa ibang lugar na mas mataas ang interest. Nakita ng mga investor at trader sa buong mundo ang isang madaling oportunidad. Manghiram ng yen ng mura, ipalit ito sa dollars, euros, o mga currency ng emerging markets, tapos ilagay sa mga asset sa ibang bansa na mas mataas ang kita, tulad ng US bonds na may 3%, Australian bonds na may 4%, o Brazilian bonds na mas mataas pa ang kita. Ang diferensya sa pagitan ng mas mataas na kita sa ibang bansa at halos zero na gastos sa pangungutang sa Japan ay naging purong kita, basta't nananatiling matatag ang exchange rates. Sa paglipas ng mga dekada, trilyong yen ang lumabas mula sa Japan. Ang mga mamumuhunan mula sa Wall Street hedge funds hanggang sa malalaking institusyong pinansyal ng Hapon ay nangutang ng murang yen at inilagay ito sa mga pautang at investment sa buong mundo. Epektibong nag-supply ang Japan ng madaling pera sa buong pandaigdigang ekonomiya. Ang napakalaking paglabas ng yen na ito ang nagpapanatiling mahina sa kanilang pera. Ang mas mahinang yen ay talagang kapaki-pakinabang sa ekonomiyang nakatuon sa pag-export ng Japan, kaya tinolerate o maging tinanggap pa nga ng mga tagapagpatupad ng patakaran sa Japan ang phenomenon na ito. Ngunit may mga kaakibat ding panganib ang carry trade na ito kahit kapaki-pakinabang. Ang pinakamalaking panganib ay ang biglaang pagbabago ng halaga ng pera, lalo na kung lalakas ang yen. Halimbawa, umutang ka ng 1 bilyong yen sa palitan na 100 yen kada dolyar. Ibig sabihin, mangungutang ka ng humigit kumulang 10 milyong dolyar ng Estados Unidos. Kung biglang lumakas ang yen sa 70 yen kada dolyar, ang inutang mong 1 bilyong yen ay magiging 11.1 milyong dolyar ng Estados Unidos para mabayaran. Maaaring mawala ng kita o magkaroon ng malaking lugi sa kapital. Kung lalaki ang yen kahit kaunti, maraming mangangangalakal ang magmamadaling magbayad ng utang na yen. Pero ang pagbabayad ng mga utang na ito ay nangangahulugang bibili ng yen na lalo pang nagtutulak pataas ng halaga nito, kaya nagkakaroon ng masamang siklo. Ang biglaang pagtaas na ito ay maaaring mabilis na magbura ng buong kapital ng mga mamumuhunan. Noong krisis pinansyal ng 2008, mabilis na nagbayad ng utang sa yen ang mga natatakot na mamumuhunan, kaya biglang tumaas ang halaga ng yen. Noong unang bahagi ng 2016, isang maikling pag-uga ng merkado sa United States ay nagdulot ng mabilis na pagtaas ng halaga ng yen dahil nagmadaling umatras ang mga carry trader sa kanilang mga posisyon. Inilalarawan ng mga analyst ang yen carry trading na parang pagpulot ng mga sentimo sa harap ng isang steamroller. Kumikita ng maliit pero tuloy-tuloy na tubo habang mahina o matatag ang yen. Ngunit laging may panganib ng malaking pagkalugi kapag biglang tumaas ang halaga nito. Kahit may mga panganib, ang matagal ng inaasahang ultramababang interest policies ng Japan ang nagpanatili ng mababang volatility sa loob ng maraming taon, kaya tila siguradong kumikita ang carry trading.
Ayon sa mga analyst, pagsapit ng unang bahagi ng 2020, nagtayo ang mga global investor ng mga posisyong nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar batay sa tila ligtas na pustang ito. Pero pagsapit ng unang bahagi ng 2020, nagsimulang magbago ang mga bagay. Matapos ang ilang dekada ng pakikibaka sa deflation, sa wakas nakita ng Japan ang pagtaas ng inflation. Ang pagtaas ay dulot ng pagtaas ng pandaigdigang presyo ng mga kalakal, napakahinang yen sa kasaysayan na nagpamahal sa mga imported na produkto, at higit sa lahat, pagtaas ng sahod sa buong Japan. Noong Marso 2024 na itala sa Japan ang pinakamataas na pagtaas ng sahod sa loob ng 33 taon na nagtulak sa inflation na lumampas sa 2% target ng Bangko Sentral ng Hapon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, napilitan ang Bangko Sentral ng Japan na muling suriin ang matagal ng panahon ng mababang interest rate. Sa pamumuno ng bagong gobernador na si Kazuo Ueda, simula 2023, unti-unting inilipat ng Bangko Sentral ng Hapon ang patakaran patungo sa normalisasyon, kung saan itinaas ang interest rates mula sa negatibo o zero at hinayaang tumaas bahagya ang bond yields. Gaya ng nabanggit ko, kahit maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa mga namumuhunan. Nanginig ang pundasyon ng pandaigdigang yen carry trade at kasama nito ang mga pandaigdigang merkado sa iba't ibang panig ng mundo. Mabilis kumalat ang mga tsismis at noong Hulyo ng 2024, sa wakas ay itinaas ng BOJ ang interest rates sa 0.25%. Nagpanik ang mga mamumuhunan at nagmadaling i-unwind ang kanilang malalaking yen carry trades. Kalahati ng mga carry trades na ito ay agad na bumagsak. Bumagsak ng matindi ang mga global stocks habang nagkukumahog ang mga mamumuhunan na bayaran ang kanilang mga utang sa yen, na lalo pang nagpabilis sa pagtaas ng halaga ng yen. Ang Nikkei Index, pangunahing stock market ng Japan, ay nakaranas ng pinakamalalang pagbagsak sa isang araw mula 1,987. Inalis ang yield curve control, kaya't tumaas ang 10-taon bond yield ng Japan sa 1%. Kalaunan, biglang tumaas ng mataas ang mga yield ng pangmatagalang bonds. Noong unang bahagi ng 2025, lumampas ng 3% ang 30-taon yield ng Japan, ang pinakamataas sa loob ng ilang dekada. Sa puntong ito, nagsimulang bumalik sa Japan ang perang Hapon na dating inilagak sa ibang bansa. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, hawak ng mga mamumuhunang Hapones ang napakalaking 2.3 trilyong dolyar sa mga dayuhang bono, kabilang na ang humigit kumulang 1.1 trilyon sa United States Treasuries lamang. Kaya't naging pinakamalaking dayuhang nagpapautang sa Estados Unidos ang Japan. Makahulugan ang malalaking pamumuhunan sa ibang bansa nang halos zero ang interest rates sa Japan. Bakit ka magtitiis sa 10 taong bono ng Japan na halos 0% lang kung pwede kang kumita ng 2-3% sa United States Treasuries? Ngunit nang tumaas ang kita sa mga bono ng Japan, biglang hindi nakaakit-akit sa mga Japanese investor ang paghawak ng dayuhang assets. Lumikha ito ng reparation risk. Ang posibilidad na babawiin ng mga institusyong Hapon ang perang nasa ibang bansa, ibebenta ang mga dayuhang bono o babagalan ang pagbili ng mga bagong foreign assets. Ang pagtaas ng kita sa Japan ay nagpapataas ng interes sa lokal na mga bono. Karagdagan pa, kapag mas malakas ang yen, mas mapanganib ang paghawak ng mga foreign investment. Pagdating ng 2023, ang pag-hedge ng United States Treasury bonds pabalik sa yen ay madalas na nag-aalis ng halos lahat ng benepisyo ng kita, at minsan pa nga ay nagiging negatibo ang mga dayuhang pamumuhunan. Ang United States Treasury market ay critical sa buong mundo bilang pangunahing sukatan ng global bond market. Kahit kaunting bawas lang sa hawak o pagbagal ng mga bagong pagbili, ay maaring magtulak ng mas mataas na interes sa United States. Mas maraming bonds sa merkado, mas mababa ang presyo at mas mataas ang yields. May lumang kasabihan, kapag nagkasipon ang Hapon, nagkakasakit ang buong mundo. Bagamat medyo exaggerated iyan, mayroon talagang katotohanan sa bond market. Ang bond market ng Hapon ay matatag, halos nakakabagot, may tuloy-tuloy na demand at mababang interest rates. Pero ngayong taon, nagbago ang lahat. Maging ang bond market ng Hapon ay may senyalis na ng problema. Hindi man bigla ang bumagsak, pero para sa bansang madaling nakaipon ng pondo sa loob ng dekada, malaking babala ang biglang kawalan ng stabilidad na ito.
Yung simpleng usapan lang na may mga pangamba na ngayon sa bond market ng Hapon ay bago at talagang dapat bigyang pansin. Gayunpaman, sa kasalukuyan at marahil sa susunod na dekada, mananatiling matatag ang Hapon. Kapag idineklara ng punong ministro ng Hapon na mas malubha ang kalagayan ng pananalapi ng bansa kaysa sa Gresya, natural lang na mangamba ang mga mamamayan. Dumaan ang Gresya sa matinding krisis sa utang noong dekada 2010. Sumabog ang halaga ng pangungutang, kinailangan ng mga bangko ng tulong, at ang matitinding bawas sa paggastos ay nagdulot ng tunay at malalim na paghihirap sa ekonomiya. Pero iba ang Hapon. Sobrang iba sa Gresya. Una, nanghihiram ang Hapon ng sarili nitong pera. May bangko ng Hapon, ang sariling sentral na bangko, na pwedeng mag-imprenta ng dagdag na yen kung kailangan. Hindi ito nagawa ng Gresya dahil umaasa ito sa euro, isang pera na hindi nila kontrolado. Hindi katulad ng Gresya, ang Hapon ay hindi mauubusan ng pera o mapipilitang mag-default. Pangalawa, halos 70 hanggang 75% ng utang ng Hapon ay pag-aari sa loob ng bansa, ng mga lokal na bangko, kumpanya ng siguro, pondo ng pensyon, at lalo na ng bangko ng Hapon mismo. Sumiklab ang krisis sa utang ng Gresya nang bawiin ng mga dayuhang mamumuhunan ang kanilang pondo dahil sa malaking utang ng bansa. Matatag ang mga Hapong mamumuhunan at hindi basta-basta iiwan ang government bonds nila dahil sila rin ang malulugi kapag ginawa iyon. Pangatlo, malinaw ang pinansyal na kalagayan ng Hapon. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang utang nito. Lumala ang krisis ng Gresya nang lumabas ang mga nakatagong kakulangan. Sumira ito sa tiwala ng mga tao. Ang mga problema ng Hapon, kahit na malala, ay lubos na nauunawaan ng mga mamumuhunan na isinama na ito sa kanilang mga inaasahan. Pang-apat, ang ekonomiya at pamilihang pinansyal ng Hapon ay malaki at sari-sari. Ito ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya at pangalawang pinakamalaking pamilihan ng bono sa mundo. Ang ekonomiya ng Gresya ay napakaliit at hindi kayang harapin ang krisis. Samantala, patuloy na nakakalikha ang Hapon ng trade surplus at may mga industriyang kompetitibo sa buong mundo. Sa huli, hindi kailangan ng Hapon ng tulong mula sa labas, walang International Monetary Fund o pautang mula sa European Union na maaaring magpilit ng mga walang kwentang patakaran tulad ng pagbabawas ng gastusin. Gumagastos ang Hapon para sa sarili nito. Dahil sa mga pagkakaibang ito, hindi malamang nahaharap ang Hapon sa biglang pagbagsak tulad ng sa Gresya o ganap na hindi pagbabayad ng utang. Sa halip, ang mas malaking panganib sa Hapon ay mas dahan-dahan, isang unti-unting pagguho sa pamamagitan ng inflasyon, pagbaba ng halaga ng pera, o pag-monetize ng utang, kung saan patuloy na pinapaikot ng Bangko Sentral ng Hapon ang utang. Kaya bumababa ang halaga ng yen at humihina ang kapangyarihan ng pagbili. Mungutay sa nanpoy ng sa buwan na dandan ng sarat, ngunit ipinaalala sa atin ng batas ni Murphy na mangyayari rin ang anumang maaaring magkamali at dahil sa pandaigdigang kahalagahan ng Hapon, mapanganib para sa lahat ang mabagal na krisis na ito. Kumakatawan ang Hapon sa halos 6% ng buong pandaigdigang ekonomiya na may sangay sa pananalapi sa lahat ng dako mula sa malalaking pagmamay-ari ng United States Treasuries hanggang sa pandaigdigang stock at bond markets. Ang seryosong pagbagsak ng Hapon ay maaaring magdulot ng pandaigdigang pagbagsak. Makikita ng bawat bansa ang sunod-sunod na bentahan ng mga ari-arian sa murang halaga. Maraming mga merkado ang babagsak. Ang krisis sa Hapon ay hindi mapipigilan katulad ng sa Gresya. Sa madaling salita, masyadong malaki ang Hapon para bumagsak